Isang masaya at pinagpalang umaga sa inyong lahat. Ayan, bago tayo mag-start, magpapakilala muna ako syempre. So ako po si Ate Julie, ang mga kasama nyo para sa ating icebreaker. Sino dito yung mga excited? Ayan, so pakikawayan muna ang inyong mga katabi, pakitapik. Tapik lang po ng magaan, baka nawawabigat na tapik yan. Magaan lang po at pakingitian muna, pakibati sila ng magandang umaga. So ayan, magsisimula na tayo sa ating icebreaker. At yung pinaka-title ng ating icebreaker for today ay Simon Says. So alam ko na yung iba sa inyo ay alam na yung laro na to. Pero may twist ito, bagong-bago yung twist natin for this morning na gagawin. So ayan, merong sasabihin si teacher. So syempre, ako yung magiging Simon muna ngayon. So sa ayaw at sa gusto nyo, wala kayong magagawa. So, dahil dito, makikinig kayo ng mabuti at aantayin nyo kung ano yung salitang sasabihin ko na merong Simon Says. So pwede ko kayong lituhin. Halimbawa kapag sinabi kong Simon Says mata. Diba? So ayan, pwede ko kayong lituhin mamaya. Kaya makikinig kayo ng maayos and be alert mga kids. So ayan, kaya nyo yan. So eto yung ating rules ng laro natin. So kasi ito lang yung susundin nyo mamaya. So eto, sabi ko nga kanina, ako ay si Simon. So ako po yan. Yes po, wala pong iba. Ako po ay magiging si Simon muna kasi sasabihin ko, Simon Says. Kapag wala ka naman kayo narinig na Simon Says, ibig sabihin, hindi nyo ako susundin. So, ayun po kapag mali naman, huwag kayong mag-alala. Meron pa tayong next week kapag nagkamali kayo. So, don't worry mga kids, meron pa tayong icebreaker for next week. So, ayan. At magsisimula na tayo. And for our teachers na meron pong physical gathering, kayo po yung mag-check sa mga kids kung sino yung makakasunod sa ating gagawin. And sino na yung ready? Ayan. So, dahil lahat na kayo ay ready, magsisimula na tayo. Mga kids, huwag kalimutan yung rules na sinabi ni Ate Julie kanina. 2 rules po yun. So, ayan. Eto yung una. Kinakabahan na sila. Una ay, Simon Says, tumayo. Paano yung tayo? Ayan. Tingnan natin kung sino yung mga nakatayo. O ayan mga teachers, kindly check kung sino po yung mga nakatayo sa inyong mga kids. And eto naman yung next. Simon Says, pumalakpak ng 3 beses. Ayan, very good sa lahat ng mga nakagawa. And sa mga hindi naman nakagawa, okay lang yan. Upo lang kayo, meron pa next time. So, tuloy po natin. Tayo lang kayo mga kids, yung lahat ng mga natira ha. Next is, kinig na mabuti. Simon Says, hawakan ang tenga. Ayun, sino kaya yung magaling? Ayun, so very good. Dahil na nakuha niyo po yun, tayo lang mga kids sa lahat ng mga nakakuha at ng tamang sagot. So, ayan, next is, Simon Says, ipakita kung paano mag-pray. So, ayan, tingnan po natin kung sino yung mga nakikinig ng maayos. Very good, mga kids. So, ayan, next na gagawin po natin ay tumalon. Tumalon. Sino yung tumalon? Wala po akong sinabing Simon Says. Ang sabi ko lang ay tumalon. So, ibig sabihin, pakitingnan po yung mga tumalon at umupo po. Dahil, hindi po kasali yon kasi walang Simon Says. So, next po ay Simon Says, umupo. Ayun, sino kaya nakasunod? Very good. So, congratulations sa mga nakaupo. And last one is, Simon Says, izip ang bibig. Paano izip yung bibig? Ayan, congratulations sa lahat ng mga nakatapos ng ating icebreaker na nakakinig talaga at sumunod sa rules. So, ayan, maraming salamat mga kids and palakpakan natin yung bawat isa sa atin. Good job sa inyong lahat.
So, may mga rules tayo dito na kailangan sundin, di ba? Sabi ko kanina, meron kayong dapat gawin. And dito din, meron din tayong kailangang rules na sundin na galing kay Lord. So, kaya kapag hindi natin ito nasunod, may parusa. Diba? Parang yun nangyari kila Adan at kay Eva. Pero tandaan natin na dahil sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, syempre hindi niya hayaan na tayo ay maparusahan. Palaging may pag-asa, kapatawaran, at binibigay lagi ng Lord yung lahat ng kailangan natin. Katulad nga nila Adan at ni Eva na matututunan natin mamaya sa kwento nila kung ano ba yung or kung paano ba yung tamang pagsunod sa Diyos. So ayan lang mga kids, and ready na tayo para sa ating praise and worship. Tayo na tayo! Be excited mga kids! Mag-pray tayo mga kids. Iyuko natin ang ating mga ulo, pikit natin ang ating mga mata, tawakan ng mga kamay. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka po namin. Samahan niyo po kami sa aming gawain sa araw na ito. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa sa amin. Patuloy niyo po kami i-cover ng inyong banal na dugo. Salamat din po sa panibagong umaga, sa panibagong pag-asa na bigay niyo po sa amin. Pangunahan mo rin po ang bawat mga tagapagturo namin sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya mo sa bawat isa po sa amin. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Tara kids, mag-worship na tayo sa Lord. Give your best. God made a world
Ayan, so ako si Tita Ems ang makakasama nyo sa ating word for today o sa ating pag-aaralan para sa araw na ito. Excited na ba kayo? Yes po! Yes, di ba lagi ko tinuturo sa inyo, kapag may bago tayong matututunan, dapat tayo ay maging excited at masaya. Okay? So ready na ba kayo? Amen! So ready na tayo para sa ating pag-uusapan o pag-aaralan sa araw na to. Kaya anong kailangan? Makinig at mag-focus sa ating maririnig at matututunan. Okay? At ito ay isa puso. Ayan, so yung title natin o topic natin for today ay Pinarusahan ng Diyos si Adan at Eva. So paano nga ba sila pinarusahan ng Diyos? Okay? So bago tayo tumungo sa ating kwento para sa araw na to, ano muna yung topic natin last week? Mag-review muna tayo, ha? Ano yung natutunan nyo last week? Ano yung title last week? Pwede nyo i-comment sa comment box, okay? Sa mga nanonood ngayon, sa ating mga viewers. So, pwede nyo i-comment sa comment box. Mga bata, patulong kayo kila mama, papa, okay? Kung naaalala nyo. Ayan, dahil nababasa ko yung inyong mga comment. Tapos yung mga marami naman na magkakasama at isang cellphone lang yung gamit, pwede kayong sumagot, okay? Kung may kasama kayong teacher. Okay, yan. Yan, okay. So, yung title o topic natin last week ay sa Hardin ng Eden. Very good. Ayan, so 'di ba? Sa Hardin ng Eden, ito ay nagpapakita na binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na pumili. Pero yung resulta ay depende kung ano yung pinili natin. Okay? Tulad ng nangyari kay Eva at Adan, 'di ba? Inutos sa kanila ng Diyos na huwag kakainin yung prutas sa puno na yon. Pero, sinuway nila yung utos ng Diyos. So, ano ang nangyari? May kaparusahan na nakamit si Adan at Eva. So, ganun. Kapag hindi tayo sumusunod sa utos, pwedeng ikapahamak natin. Okay? Kaya dapat, palagi tayong susunod sa utos ng Diyos. At ganun din sa ating mga magulang. Okay? Kasi walang hinangad ang ating mga magulang, kundi sa ikabubuti natin. Okay, mga kids? Ayan. So, tayo nang makinig sa ating pag-aaralan para sa araw na to. So, yung ating kwento ay makikita natin ito sa Genesis chapter 3 verse 8 to 24. Okay? Doon nakapaloob yung ating kwento. At tayo nang makinig mga bata. Nang gumagabi na, dinalaw ng Diyos sina Adan at Eva. Narinig nilang naglalakad siya sa hardin, kaya nagtago sila sa kanya. Pero tinawag ng Diyos si Adan at kailangan niyang sumagot. Sinabi niya, "Natatakot ako, kaya nagtatago ako sa inyo." Tanong ng Diyos, "Kumain ba kayo ng bunga nang sinabi kong huwag ninyong kainin?" "Binigyan ako ng babae at kinain ko ito," sabi ni Adan. Nang tanungin ng Diyos si Eva, sumagot siya, "Niloko ako ng ahas para kumain nito." Kaya pinarusahan sila ng Diyos dahil hindi sila sumunod sa kanyang inuutos. Sinabi niya sa ahas, "Mula ngayon, gagapang ka na. Habang nabubuhay ka, alikabok ang kakainin mo." Sinabi niya kay Eva, "Dadagdagan ko ang hirap mo sa pagbubuntis at panganganak." Sinabi ng Diyos kay Adan, "Dahil nakinig ka sa asawa mo at sinuway ako, kakailanganin mong kumayod ng gusto upang mamunga ang lupa ng pagkain para sa iyo. Mahihirapan ka sa pagtatrabaho hanggat ikaw ay nabubuhay. Hinubog ka mula sa alabok, balang araw babalik ka rin sa alabok." Gumawa ang Diyos ng damit na yari sa balat ng mga hayop at dinamitan sina Adan at Eva. At itinaboy niya sila sa labas ng hardin ng Eden para hindi na nila makain ng bunga ng puno na nagbibigay buhay. Hindi na sila pinayagang mabuhay ng mahabang panahon. Binakuran na rin ng Diyos ang puno sa pamamagitan ng paglalagay ng mga anghel at nagliliyab na espada sa bandang silangan ng hardin. Hindi na makakabalik dito sina Adan at Eva. Ayan, doon nagtatapos ang ating kwento.
So ngayon, tayo ay dadako sa ating talatanungan. Ayan. So syempre, titignan natin kung talagang kayo ay nakinig at may natutunan sa ating kwento. Okay? So yung unang tanong natin ay, so bakit nagtago sina Adan at Eva nung narinig nilang dumarating na ang Diyos? Bakit? Ano sa tingin niyo mga bata? Yan! So tama yung mga sagot nyo. Sila ay natatakot sa Diyos. Kaya sila nagtago. Di ba? Kasi may ginawa silang kasalanan o sumuway sila sa utos ng Diyos, kaya sila ay natatakot at nagtago sa Diyos. So yung pangalawang tanong ay, bakit sila pinarusahan ng Diyos? Ano sa tingin nyo? Dahil sila ay nagkasala nung sumuway sila sa utos ng Diyos. Tama. So kaya kailangan tayo ay susunod sa utos ng Diyos para tayo ay hindi magkasala. Okay? So pangatlong tanong ay, may karapatan ba ang Diyos na gawin ito? May karapatan ba ang Diyos na naparusahan sina Adan at Eva? Opo. Okay? Dahil siya ang lumikha sa kanila at sila ay nagkasala sa hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Diba? So may karapatan ng Diyos na tayo ay parusahan. Okay? Dahil ang nais ng Diyos ay sa ikabubuti natin. Tayo ay mapabuti at maging maayos yung ating pamumuhay. Okay? So pang-apat is, nagustuhan kaya ni na Adan at Eva ang naging resulta ng pinili nilang gawin? Ano ba yung pinili nila? Di ba pinili nilang sumuway? Pinili nilang kainin yung prutas na ipinagbabawal? So nagustuhan ba nila yon, yung desisyon na ginawa nila? Ano sa tingin niyo mga bata? Hindi po. Tama. So hindi nila nagustuhan yon kasi may kaparusahan na kapalit. Diba? Kaya hindi nila nagustuhan yon dahil hindi maganda ang idinulot sa kanila nung pinili nilang desisyon. Okay? Next, pang-5. Ano ang parusa na natanggap ni na Adan at Eva? Okay? Diba nagkaroon ng parusa si Eva? Sabi doon, dadagdagan ko ang hirap mo sa pagbubuntis at panganganak. So kaya yun nga yung nangyayari ngayon. Di ba? Kapag nung buntis sila mama, di ba? Sila tita, nung buntis sila, naghirap sila. Di ba? Naghirap silang ipanganak kayo o tayo ng ating mga nanay. So kasama yon sa naging parusa ng Diyos sa maling desisyon na pinili ni Eva at ni Adan. Next, kay Adan naman, kakailanganin niyang kumayod ng husto. Di ba? Upang mamunga ang lupa ng pagkain para sa kanya. Okay? So, mahihirapan siya sa pagtatrabaho hanggang nabubuhay siya. Okay? So, sabi doon, hinubog siya sa alabok. Kaya, mamamatay din siya sa alabok. Kaya, yung mga nangyayari sa atin ngayon, yun yung naging kaparusahan sa piniling desisyon ni Eva at ni Adan o ng mga unang tao. Okay? So, at kasama pa sa parusa na ginawa sa kanila ay itinaboy sila sa labas ng hardin at hindi na muling makakabalik doon. Diba? Kasi sa hardin, may masagana silang pamumuhay, kasiyahan, hindi nakakaramdam ng lungkot. Diba? Nandun na lahat. Diba? Pero, nung sila ay sumuway, nagkaroon sila ng kaalaman na sila pala ay hubad. So, lumawak yung kaalaman nila. Kaya tayo ngayon, di ba? Meron tayong nararamdaman na kahirapan, lungkot, di ba? Pero, once na tinanggap natin si Jesus Christ, tayo ay ligtas. Okay? So, ganun tayo kamahal ng Diyos. Kahit may parusa tayong nakamit, mahal pa rin tayo ng Diyos, di ba?
ipinoprovide niya o binibigay niya sa atin yung mga pangangailangan natin. Okay? So, tandaan natin mga bata na ang Diyos ay matuwid. So, pinarusahan ng Diyos sina Adan at Eva dahil sila ay nagkasala nung sinuway nila ang utos ng Diyos. So, tama lang na pinarusahan ng Diyos sina Adan at Eva dahil sila ay nagkasala. Okay? Tandaan natin, kung tayo'y walang ginawang mali, wala tayong kaparusahan na makakamit. Okay? So, hustisya yung tawag doon sa ginawa ng Diyos kala Eva at Adan. So, kahit din, di ba, sa panahon natin ngayon, kapag nagnakaw ka, may kaparusahan, di ba, makukulong? Di ba, pag pumatay ka, makukulong? So, ganun din. So, ganun lang yung ginawa ng Diyos kila Adan at Eva. Binigyan sila ng kaparusahan dahil sinuway nila ang Diyos. Ito ay nagpapakita na dapat tayo ay susunod sa utos ng Diyos. Ito ay para sa ikabubuti natin. Okay? Tandaan natin mga bata, pinaparusahan ng Diyos ang gumagawa ng masama at ginagantimpalaan o binibigyan ng mga blessings yung gumagawa ng tama. Isinagawa ng Diyos ang hustisya ng parusahan niya sina Adan at Eva dahil sa kasalanan na ginawa nila. Alam ba ninyo mga bata na ang mga tao ay nagmula sa angkan o sa lahi nila Adan at Eva. Kaya lahat tayo ay sumuway sa utos ng Diyos at itinaboy sa hardin ng Eden. Okay? So lahat tayo ay nagkasala dahil yung ating angkan o lahi o ninuno ay nagkasala. Ngunit dahil mahal nga tayo ng Diyos, gumawa siya ng paraan para tayo ay manumbalik sa Kanya o magbalik loob sa Diyos. Okay? At mamuhay na kasama niya magpakailanman. Okay mga bata? Kaya tatandaan niyo yun kahit tayo ay pinarusahan ng Diyos, tayo ay may kasalanan, gumawa siya ng paraan para mawala yung ating mga kasalanan. Okay? Pag-aaralan pa natin yan sa mga susunod na ating lessons. Okay? Alam ba ninyo mga bata na isinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesucristo upang bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. So si Jesus ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Okay? Kaya nga sabi sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Okay? Kundi sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Okay? So yun yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng Diyos Ama. Kaya mga bata, kung paniniwalaan natin ang ginawa ni Jesus at tatanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, papatawarin tayo ng Diyos at mamumuhay ng kasama niya magpakailanman. Okay? Kaya mga bata, masaya ba kayo na malaman na matuwid at makatarungan ng ating Diyos? Siyempre, masaya kasi kahit na may ginawa tayong mali, makatarungan pa rin siya at binigay niya yung mga paraan para tayo ay mapatawad niya at tayo ay magbalik loob sa Kanya. Alam niyo ba mga bata, ako din ay masaya at may tiwala na lagi niyang gagawin ang tama. Okay? Kaya huwag mawala yung ating pagtitiwala sa ating Diyos. Okay? Dahil siya ay makatarungan at mahal niya tayo. Kaya purihin natin siya dahil sa kanyang pagiging mabuti, matuwid at makatarungan. Okay mga bata? So ngayon tayo ay manalangin. Paano mag-pray? Panginoong Yesus, maraming salamat po sa itinuro niyo sa amin sa araw na ito. Panginoon, niluluwalhati ka po namin at tinataas sa aming buhay. Nawa, ikaw po yung maghari at magtuwid, Panginoon, sa aming mga kamalian. Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran sa iyo. Nawa, kami po ay iyong patawarin sa mga kasalanan na nagawa po namin. Panginoon,
Tinatanggap ka po namin sa aming mga puso. Ikaw po yung mamuhay at maghari sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapatawad na ibinigay niyo po sa amin. Nawa, ikaw po yung maitaas namin sa aming buhay. Ganon din po, gabayan niyo po yung aming mga pamilya. Bigyan niyo po kami ng mga pagpapala at ikaw po mag-provide o magbigay ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng protection, lalo na po ngayon sa mga COVID, sa mga pandemic, Panginoon, sa lugar na ito. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Salamat po sa sakripisyo na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa inyong anak upang kami ay maligtas sa aming mga kasalanan, upang maging kabayaran, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa lahat. Tunay nga na ikaw ay buhay sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na spirito na patuloy na kumikilos sa aming buhay. Maluwalhati ka, ibinibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen! Ayan! So mga bata, tayo ay dadako sa ating activity at assignment! Ayan! So ngayon, yung ating activity ay makikita nyo sa ating screen. Ayan. So, humingi ng copy kila teacher o sa amin. Okay? I-PM nyo kami. So, ngayon, bago tayo mag-end, nais ko muna kayong i-remind sa ating memory verse. Diba weekly, meron na tayong memory verse? Kayang-kaya nyo yan. Alam ko, kaya nyo mag-memorize. Diba? Kasi madali lang at maiksi lang yung ating memory verse. Kaya, don't worry, mamimemorize yan. Alam kong kaya nyo yan. Magagaling at matatalino kayo. Okay? Ang memory verse natin for today or for this week, Awit 34:17. Okay? Kapag ang matuwid ay humihingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig at inililigtas sa lahat nilang gulo. Awit 34:17. Okay? Awit 34:17. Kapag ang matuwid ay humihingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig at inililigtas sa lahat nilang mga gulo. Awit 34:17. Okay mga bata? Bye-bye! See you next week!